Una sa ating mga balita, kasabay ng patuloy na relief operation sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Yolanda, iniutos ni Pangulong Aquino ang paglatag ng hakbangin para sa tuloy-tuloy na pagbabalik normal ng pamumuhay ng mga mamamayan. Samantala, balik Maynila na rin si Pangulong Aquino dahil sa pagbabalik normal ng sitwasyon sa mga apektadong lugar. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Kati. Patuloy nga ang pagbabalik sa normal na sitwasyon ang mga lugar na hinagupit ng Bagyong Yolanda. Si Pangulong Aquino dumating na rin sa Maynila matapos nga makita na nagbabalik na rin sa normal ang sitwasyon. Halos 4 na araw na nagtigil si Pangulong Aquino sa Kabisayaan para kumustahin ang mga biktima ng bagyo. Aquino ang paglalatag ng mga hakbang para magtuloy-tuloy ang pagbabalik sa normal na sitwasyon at pamumuhay ng mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Sa paglilibot ng Pangulo sa mga apektadong lugar sa mga lalawigan ng Samar at Leyte, inatasan ng Pangulo mga kinaukulang ahensya na ipagkaloob ang agarang assistance para sa sakahan at pangingisda na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming residente sa lugar. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo ang Ormoc City kung saan unti-unti na ibinabalik ang pangunahing serbisyo. Nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa local leaders para tukuyin ang lugar na paglilipatan mula sa evacuation centers para sa mga inihahandang temporary shelter sa mga biktima. Balik Maynila na rin ang Pangulo dahil sa unti-unti na rin nanunumbalik sa normal na sitwasyon ang mga apektadong lugar. May nakatakdaring mahalagang pulong ang Pangulo sa Malacanang ngayong linggo, kabilang na dito ang usapin ng budget. Bago tumulak ng Maynila, 2 beses pa itong nakipagpulong kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez para tiyakin ang maayos na sistema ng tulong. Sa kasalukuyan, nakasentro pa rin ang operasyon ng pamahalaan sa pagpapaiting ng paghatid tulong sa mahigit 1 milyong individual sa 2 lalawigan. The NDRRMC has formed 5 clusters, namely peace and order, distribution of food and other relief goods, cadaver recovery and burial, and inspection, and normalization. Iginit ng kalihim na nakafocus pa rin ang pamahalaan na mas mapabilis pa ang paghatid ng tulong sa mga biktima. Sagot ito ng kalihim sa pahayag ng Pangulo na magsasagawa ng investigasyon kung nagkaroon ng kakulangan sa kahandaan. Sinabi ni Coloma na nais munang gawing prioridad ng Pangulo ang kailangan ng mga biktima dahil darating ang panahon sa usapin ng accountability at governance. There will be time after the rehabilitation process has set in, when the officials responsible for these efforts are no longer under severe challenge, there will be time where inquiry processes can be activated so that the needed corrective, preventive, and improvement measures can be adopted. Magkagayiman tiniyak ng palasyo na wala namang kikilingan ng pamahalaan sa kung sino ang dapat managot sa umano'y naging kakulangan sa kahandaan sa pananalasa ni Yolanda. Lahat po, wala naman pong exempt na government employee. Bawat kilos po namin ay subject to scrutiny at subject to accountability measures. Hindi po kinakailangan mag-isolate kahit ng isa o ilang tao rito. Pare-pareho pong hinaharap namin ang aming mga responsibilidad na naaayon sa aming mga itinakdang tungkulin. Pagdating ng Maynila, agad dumiretso si Pangulong Aquino sa Pier 15 para tingnan pa rin ang mga ikinakargang relief goods para dalhin sa mga apektadong lugar. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.